Ni ang raket na Oreshnik, ni ang malalakas na sigaw ng Kremlin ay hindi nakatulong kay Vladimir Putin. Hinuli ng United States Coast Guard ang Russian Shadow Fleet tanker na Olina na nagtangkang tumakas mula Venezuela. Nangyari ito ngayong araw, Enero 9. Bukod pa rito, iniulat na kasalukuyang hinahabol ng mga Amerikano ang 4 pang tanker na maaaring konektado sa Moscow. Tahimik ang Russia sa issue, habang ikinagulat ng mga Ruso kamakailan ang pag-amin ni Donald Trump. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, agad tumakas ang submarino at destroyer ng Russia na ipinadala para protektahan ang tanker na Bella 1 nang simulan ng Coast Guard ng Amerika ang pagsakop sa tanker. Ngayon, iginiit ng Kremlin na hindi kanila ang tanker at mga Ukrainian ang sakay, kaya huwag daw silang idamay. Kasabay nito, makikipagkita ngayon si Trump sa mga pinuno ng kumpanya ng langis para hikayatin ang pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa Amerika na muling magnegosyo sa Venezuela. Bukod pa rito, inihayag ni Trump ang pagkansela ng ikalawang bugso ng pag-atake sa Venezuela na binanggit ang pakikipagtulungan ng Venezuela sa Estados Unidos ng Amerika sa loob ng 1 linggo matapos mapatalsik si Diktador Nicolas Maduro. Inanunsyo kahapon ng pamahalaan ng Venezuela ang pagpapalaya sa malaking bilang ng mga bilanggong politikal na isang pangunahing kahilingan ng Washington. Sa huli, tuluyang nawala ang impluensya ng Russia sa rehiyong ito, kaya naman galit na galit ang kalbong diktador na si Putin. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa paglalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News. May link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kaya, maagang-maaga ng Biyernes, iniulat ng Southern Command ng Estados Unidos ng Amerika ang pagkakasamsam ng isa pang oil tanker sa Dagat Caribbean. Narito ang CP. Ang tropa ng Estados Unidos at kagawaran ng Homeland Security ay bumaba mula sa United States ship Gerald Ford at matagumpay na naaresto ang barkong Olina sa Dagat Caribbean nang walang insidente. Ayon sa Marine Traffic, ang tanker na Olina ay naglalayag malapit sa Venezuela sa bandila ng Silangang Timor. Ngunit inanunsyo na rin na ang barkong ito ay kabilang sa Shadow Fleet ng Federasyon ng Rusya at nagsisilbi sa interes ng Rusya at Iran. Mahalagang tandaan na nangyari ito matapos kunin ng Estados Unidos ang 2 tanker na konektado sa Venezuela at Rusya sa parehong linggo. Kasama rito ang isang barko na diretsyong nasa ilalim ng bandila ng Rusya sa Karagatang Atlantiko at isa pang tanker sa dagat ng Caribe. Noong nakaraang linggo, sinabi ng White House ng Estados Unidos na si Donald Trump ay hindi natatakot na ipagpatuloy ang pagkumpiska ng mga oil tanker na nasa ilalim ng parusa kahit na may mga pangamba na maaari nitong palalain ang tensyon sa relasyon ng Rusya at China. Sabi ni Trump, ang Rusya, wala akong pakialam. Magbibigay ako ng CP mula kay Caroline Leavitt, Press Secretary ng White House. Ipapatupad ni Trump ang mga patakaran para sa interes ng Estados Unidos. Ibig sabihin nito ay ang pagpapatupad ng embargo laban sa lahat ng barko ng Shadow Fleet na palihim na nagdadala ng langis. May bagong detalye ukol sa nasakoteng Russian tanker na Bella 1 o Marinera ayon sa mga Ruso. Ngayon, ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na si Mashka Zakharova ay nagising na siguro at nagbigay ng pahayag bilang tugon sa ating apela. Nagdesisyon ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na palayain ang 2 Russian na miyembro ng crew ng tanker na Marinera na dati nang naaresto ng mga Amerikano sa isang operasyon sa Hilagang Atlantiko. Tinatanggap namin ang desisyong ito
at nagpapahayag kami ng pasasalamat sa pamunuan ng Estados Unidos ng Amerika. Narinig nyo ba? Nagpapasalamat na ngayon ang mga Russian sa liderato ng Estados Unidos? Paalala ko lang, ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi ng mga Russian na tatargetin daw nila ang mga Amerikano bago masakop ang kanilang tanker. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Federasyon ng Rusya ay nagsabi na ang mga paratang mula sa pamunuan ng Estados Unidos tungkol sa paglalayag ng tanker na ito sa ilalim ng maling bandila ay walang basihan dahil noong Disyembre 24, 2025 legal na nakakuha ng pansamantalang pahintulot ang tanker na maglayag sa ilalim ng pambansang watawat ng Rusya. Pagkatapos, matapang na nagdeklara ang mga nakakatawang Russian at sinabi nila ito. Hindi lang tumanggi ang Rusya sa paghabol sa barkong ito ng ilang linggo, naglabas din sila ng opisyal na protesta. Ang pagsakop sa tanker ay isang matinding paglabag sa mga pangunahing prinsipyo at alituntunin ng pandaigdigang batas pandagat, gayon din sa kalayaan ng paglalayag at isang seryosong paglabag sa mga lehitimong karapatan at interes ng may-ari ng barko. Kasabay nito, mukhang napakasinikal ng mga pahayag ng ilang opisyal ng Estados Unidos na nagsasabing ang pag-angkin sa marinera ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Washington para magkaroon ng walang limitasyong kontrol sa likas na yaman ng Venezuela. Mariin naming tinatanggihan ang ganitong mga neokolonyal na gawi. Ilang araw na ang lumipas at ngayon ay lubos na nagpapasalamat si Mashka Zakharova sa pamunuan ng Estados Unidos dahil sa pagpapalaya ng dalawang Ruso. Lumipas ang ilang araw at sinabi ng mga Ruso, "Hindi naman amin ang barkong marinera." Anong marinera? Hindi amin yon. At isa pa, may isa pang mahalagang bagay. At dito, naisip ng mga Ruso ang isang kwento na ang mga ipinadalang barkong pandigma at submarino ng Russian Navy na ipinadala ni Putin para bantayan ang tanker na marinera ay hindi lang talaga umabot sa oras. Dali-daling sinakop ng mga Amerikano ang tanker at tumakas. Sabi ng mga Ruso, kung naabutan lang sila ng Russian submarine, hindi maganda ang mangyayari sa mga Amerikano. Pero ngayon, sinabi ni Donald Trump na noong nagsimula ang operasyon para sakupin ang tanker na marinera, agad na tumakas palayo ang Russian submarine at destroyer nang makita nila ito. CP, sa totoo, mabilis na wala ang parehong barkong Ruso, ang submarine at destroyer. Nang dumating kami sa lugar, kinuha namin ang kontrol sa barko at ngayon ay ibinababa na ang langis. Ang totoo, parehong mabilis na nawala ang mga barkong Ruso, ang submarine at ang destroyer nang dumating kami at inangat namin ang barko. At ang langis ay nandoon mismo. Isa pang bagay, totoo, kinumpirma ng embahada ng Ukraine na may mga Ukraino sa crew ng tanker na Bela 1 at ngayon ay nagsusumikap ang mga autoridad ng Ukraine para sa kanilang pagpapalaya. Pero, gaya ng lumalabas, simula pa lang ito ng kwento. Opisyal nang inanunsyo sa Washington na ang mga tanker at shadow fleet na tumatakas mula Venezuela ay aktibong sinusubukang magtago mula sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapalit ng bandila nila sa bandilang Ruso. Hindi ito nakatulong sa barkong nagtangkang magtago sa Murmansk na inakyat ng mga Amerikano, ang marinera mismo. Batay sa satellite images, kasalukuyang naroon ang isang destroyer ng United States Navy. Hinahabol ng Estados Unidos ang 4 na oil tanker na umalis sa karagatan ng Venezuela noong simula ng linggong ito at ngayon ay nagmamadaling tumawid sa Atlantiko, patungong Africa at Europa. Ang mga tanker na ito ay bahagi ng grupo ng 16 na barko na ayon sa lahat ng palatandaan ay nagsagawa ng sabayang pagsubok na basagin ang naval blockade ng Venezuela, sabay-sabay na umalis mula sa mga daungan nito patungo sa iba't ibang direksyon. Sa ngayon, isa pa lang sa mga tanker na ito ang napigilan ng Estados Unidos. Noong Miyerkules sa Dagat Caribbean, sumampa ang mga sundalong Amerikano sa tanker na Sofia. Isa sa mga tanker na tinatawag na Veronica ay pinalitan ang pangalan ngayong linggo bilang Galileo at nagpalit ng bandila sa Ruso. Malinaw na sinusubukang umiwas sa pagkakahuli ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Pareho ring ginawa ng 3 tanker na may dalang langis mula Venezuela na kasalukuyang pinatawan ng parusa ng Estados Unidos dahil sa pag-angkat mula Russia at Iran. At ngayon, parehong barko ay biglang nagparehistro sa Sochi at Taganrog pero nabigo ang plano ng Kremlin. Gayunpaman, ang pagpapalit ng bandila sa Ruso ay hindi nakatulong sa tanker na Bela 1 na mahigit 2 linggo nang sinubukang umalis mula Venezuela. Doon,
Sa simula ay nagawa nitong pigilan ang pagbaba ng mga sundalo ng United States Coast Guard. Pero matapos ang matagal na habulan, tuluyan pa rin itong naboard sa karagatan sa pagitan ng Iceland at Scotland. Ipinakita ni Trump na wala siyang pakialam kahit sinusubukan ng mga Ruso iligtas ang mga tanker. At ngayon, pati mga Ruso ay tumatalikod na rin. Sinasabi nilang, hindi kanila iyon. Sinabi ni Trump na may dialogo na siya sa bagong pamahalaan ng Venezuela, kaya hindi muna siya magpapataw ng bagong hakbang laban sa bansa. Noong Biyernes, unang beses mula nang mapatalsik si Nicolas Maduro, bumisita ang delegasyon ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa Caracas, na nangangahulugang may opisyal ng pag-uusap doon. Inanunsyo ng autoridad ng Venezuela ang paunang kasunduan sa mga Amerikano. Dito ko muna tatapusin ang usapan. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.